kung bago ka pa lang dito sa Donmar TV, kung ngayon mo pa lang ito nakita ang aking mukha, kung ngayon ka pa lang nakakita sa aking mukha, wala ka nang magagawa dyan. Mag-subscribe ka na sa Donmar TV, sa pilitan na ito, mag-subscribe kayo, para updated kayo lagi sa mga kabalastugan nitong mga ginagawa ng ating gobyerno. Okay? And also guys, kapag nakasubscribe na kayo, ay, kumakati yung paa ko. Kapag nakasubscribe na kayo, yung mga cellphones ninyo, magno-notify yan. Pling! Pling! Live na pala. Live na pala si Kuya Donmar. Live na pala. O, ganun, di ba? So, importante po na mag-subscribe po tayo. Ayan, subscribe na tayo sa Donmar TV, ha? Sabay-sabay tayo. Ready na sa mga bago pa lang dito nakakita sa aking mukha. 1, 2, 3, go! Subscribe na! Nilinaw ni Senate President Chis Escudero na posibleng may makaligtaan sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act o GAA dahil sa dami ng linya ng proyekto at halaga nito. Ipinaliwanag ng senador hindi batas ang BICAM report kundi ang enrolled copy ng GAA na pinirmahan ng Pangulo. Dagdag pa nito, anumang pagkakaiba sa BICAM report at GAA ay masusunod ang nakasaad sa GAA. Hindi po batas ang BICAM, hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionin. Ito po, simulan natin. Merong patutsada. Etong si Chis Escudero. Pakinggan po natin. Mali at kasinungalingan, yan ang buwelta ni Senate President Chis Escudero sa mga nagpapakalat na may mga blanco sa pinirmahang 2025 national budget. Maghain na lang daw ng kaso mga kumukwestiyon para magkaalaman. Nasa front. Ang ibig mong sabihin, Chis Escudero, lahat na nagsasabi na may blanco yung pinirmahan nyo sinungaling. Diba? Gano'n kasimple yun eh. Dahil sinabi nila may blanco, ikaw walang blanco. So sino dapat paniwalaan ng taong bayan? Ikaw? Yung balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkwestiyon sa 2025 national budget, may banat si Senate President Chis Escudero kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na nagsiwalat na may mga blanco o manong halaga sa Bicameral Conference Committee report. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran. Exactly! Alam niya ang patakaran. Kaya alam niya na plano niyo mandugas. Ay, saan kayo nakakita? Chis, simple lang, wag na natin paikot-ikutin. Pumirma ka ng blanco. Tama o mali? Tinatanong lang kita. Kung mali, edi sinungaling sila. Pero kung tama, ba't ka pipirma ng blanco? Nabuang ka na? Pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Paglilinaw ni Escudero. Bakit nga? Kayo ba? Etong mga to, alam mo ang ganda nung pagkakasabi ni Attorney Vic. Niloloko tayo nitong mga ito, pinaiikot-ikot tayo nitong mga ito. Kayo ba, papirma kayo ng blanco? Siguro pwede nyong gawin kung kayo ay nabuang. Pwede nyong gawin kung pera nyo yun. Pero ito pera ng taong bayan. How irresponsible is that? Ang ganda ng pagkakabanat dito ni Attorney Vic. Simplihin natin, dapat may managot dito. Sabi niya, huwag nyo kaming paikot-ikutin doon sa mga kung ano-anong panliligaw ninyo sa taong bayan. Merong nalabag, meron silang ebidensya, merong blanco, pero may pirma. Dapat may managot. Huwag nyo na kaming binubudol. Pambihira naman kayo eh. Hindi ang enrolled bill ang kumakalat na may mga blankong items. Hindi So, bakit pinirmahan nyo? Yang isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos na pinirmahan niya.
Kaya ang tanong ni Escudero, ano ang kine-question ni Ungab? Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng... Hindi nga GAA. Tingnan mo kung paano tayo niloloko. Hindi nga GAA yung sinasabi, BICAM. Ang layo ng spelling ng GAA sa BICAM. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yung sinabi ni PRRD, BICAM. Ang ini-insist nito, GAA. Yung sinabi ni BBM na sinungaling si PRRD dahil ang pinirmahan daw niya ay kumpleto na. Eh bakit parehas kayo ng tono ni BBM? Hindi nga GAA, BICAM eh. Ano ka ba, waiter o Senate President? Hindi ko na maintindihan eh. Kasi parang nabulag ka. Ang linaw-linaw. Sir, ang linaw-linaw, merong blanco. Ikaw ba'y talaga gusto mo maging Senate President? O gusto mo maging waiter ni Lisa? Kasi parang ano ka lang eh. Wala, parang puro ka na lang pang-a-assist. Ay isa na nga ang tono nyo ni BBM eh. Alam nyo, ganito, simple to. Dalawa lang yan. Para sa akin, dalawa lang ito. Sinungaling si PRRD, si Atty. Vic, at si Ungab. Una, yan yon. Una ha, sinungaling yung tatlong yan. Si PRRD, si Atty. Vic, at si Ungab. Or, pangalawa, sindikato kayo. Kasi nagtatanggol kayo pare-parehas na nakikita ninyo na may mali na nga doon sa blanco. At ipinagtatanggol nyo yung kamalian na posible makapagnakaw eto mga to na naglagay ng figures ng budget dyan. Naunawaan nyo? So dalawa lang ang pagpipilian ng taong bayan. Kaya kayo mga manunood, tatanong ko sa inyo, sinungaling ba yung tatlo? Kasi kung totoo tong sinasabi ni Chis Escudero, sinungaling si Atty. Vic, sinungaling si PRRD, sinungaling si Ungab. Pero kung totoo sinasabi ni PRRD, ni Atty. Vic at ni Ungab, sindikato to mga ito, instead na hinaharap nila yung problema at nagtuturo sila kung sino ang may kasalanan, nagkakampihan, nagsasagipan, para ano? May kanya-kanyang pakinabang? Eh ano ito, sindikato? Ano pa ba ang tatawag mo ron? Sindikato, hindi ko po kayo pinagbibintangan, kaya nga may choices eh. Sinungaling yung tatlo o sindikato kayo. Kayo mamili. O kung yung mga manunood. Kasi ano bang karakteristik na sindikato? Malakas sa politiko. Powerful. Mayaman. Malakas magnakaw. May pinapalusot na illegal. Eh ano bang tawag mo doon kung blanco na yun? Di yun yun. Or yun nga. Sadyaw may topak lang si Atty. Vic, si PRRD at si Ungab. Sinungaling. Hindi, wala na sa akin ang paghuhusga. Hayaan natin ang taong bayan maghusga dyan. Sindikato or buang yung tatlo. BBM yun. Iba naman ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 14 na blanco raw ang nakita niya sa pagbusisi sa nirat. O, kita mo, pati kakampi ninyo? Hindi kakampi ni Cheese. Kakampi ng ano? Kakampi ng mga duwagkom? Pati kakampi ni Tamba? Nilalaglag? O, 14 blankong items. Sa dinami-dami ng sinabi ni netong si Raul Manuel, isa lang ang tumama, ito. Kahang kopya ng BICAM report sa 2025 national budget. 8 raw sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. Iyon, no? Karamihan.
Karamihan ng natanggap doon sa blanco, according to Raul, DA, Department of Agnanakaw. Department of Agriculture. Matagal. Totoo ba? Marcos, matagal mo nang gustong hawakan yan. Yan ang pasabog eh. Matagal mo nang gustong hawakan. Di umano, panahon pa ni PRRD, yung DA. Hindi ka pinagbigyan, kaya di umano, nagalit yung asawa mong si Lisa. At tinawag na baduy si PRRD. Dahil hindi ka nilagay na DA secretary na panahon ni PRRD. Doon pa lang alam mo na ayaw sa'yo ni PRRD. Tapos, nung naupo kang presidente, ikaw na presidente, ikaw pa ang DA secretary. Tama o mali? Di ba? Akalain mo yung Marcos? Tapos ngayon, ang may malaking anomalya patungkol dito ay patungkol sa Department of Agriculture. May naaamoy ako. Tanong, umaasenso ba ang DA? Naayos ba yung mga magsasaka natin? Ang dami ko kang nakakausap patungkol dito eh. Puro na reklamo ng mga magsasaka natin. Kumukuha na lang kayo ng mga bigas sa ibang bansa. Nalulugi na dito. Kulang na nga kayo sa suporta sa mga magsasaka natin. Di ba? Naku. May dalawa rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at dalawa sa Unprogrammed Appropriations. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate. I mean, yung BICAM na niratify ng House at Senate may blank. May tinama ka rin sinabi, Manuel. Kaya lang, ako, tanong lang, Raul Manuel ha. Tanong lang. Bakla, bakla. Sorry. Hindi yun ang tanong ko. Baka naman nagpapataas ka lang ng presyo. Kaya nilalaglag mo yung mga kasamahan mo dyan sa Quadcom na mga kaibigan mo na kasi dito, kinakampihan mo si BP Sara, kinakampihan mo dito ang Duterte kasi sila nagpasabog nito si Duterte, di ba? So nilalaglag mo rito yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Maganda nga yan, at least, di ba? Pag tama, purihin. Pero baka nga nagpapataas ka lang ng presyo. Nambabantay kami sa'yo, Bantayan natin to. Pag eto, biglang tumahimik sa dulo. Maraming ganyang politiko, kaingay-ingay. Pagdating sa dulo, biglang bumibitaw, biglang tahimik. Pero yung pagkakamali, hindi pa rin nabubuksan. Hindi pa rin nasusolusyonan yung pagkakamali. Diba? May mga ganyan. Bibirahin yung mali. Yung mali na natili pa rin. Patuloy. Pero tumahimik na. Hindi na binabanggit. Kaya bantayan natin yung mga katulad nitong si Raul Manuel. Pag eto tumahimik, nasalpakan ng bunganga nito ng e-money. Bakit ba Nasalpakan ng bunganga nito. Di ko na alam kung ano sinalpak dito. Basta may isinalpak. Malaki siguro. Kaya tumahimik. Hindi kita pinagbibintangan Sinasabi ko lang, babantayan ka namin. Pag tumahimik ka dyan, bigla-bigla. Kasi ngayon ang ingay mo Ang ingay mo, para kang bakla. Para kang bakla.
Hindi naman lahat coach only ng bakla maingay. Ay, hindi ako galit sa mga bakla. Hindi ako sexist kasi may mga kaibigan tayong bakla, mababait siya mga yan. Hindi po yan NPA. Ay, nako. Diretso na nga tayo. Saan tayo napupunta, oh. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito ng walang pahintulot. Yun, mabigat kasi 6 na taon ng kulong. So kung ikaw pumirma at kasama ka sa gustong palusutin itong blanko na ito para makinabang ka in the future, paano nyo dodoktorin na hindi ito na-ratify at kayo na lang basta naglagay dyan, nag-usap-usap na kayo, eto na, eto lagay natin, ito para sa'yo, ito para sa'yo. 6 na taon pagkakulong. Yung milyon na multa, kayang-kaya, panis yan. Kaya nga nagbablank space yan dahil malaki kikitain dito, posibleng billion pa So hindi nila iindahin yan. Pero yung kulong, mabigat sa kanila yon. Kaya, ipagtatanggol nila yan. Alam ka namang aminin, ay hindi, pumirma ako doon kasi gusto naming palusutin yung budget. Ay kasi, para kami na mag-decide na hindi na ratify, hindi na namin pinag-uusapan, kami na lang. Mag-uusap, kung dagdag, bawas na lang, o ganon. Yung pera ng taong bayan, tayo na magdesisyon. Atin na lang ito, dagdagan natin, bawasan natin dito, ganyan-ganyan. Alam nga, aminin yung ganon. Buang ba kayo? Siyempre, hindi. Makukulong kayo Pagtatanggol nyo. Diba? So, yun lang yun sabi ko Sindikato kayo or sinungaling sila, PRRD, Atty. Vic at saka UNGAB. Panawagan din ni Manuel sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Ayon naman kay dating Senator Ping Lacson, dapat mabusisi ito ng maigi. Kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming na-veto sa budget nang madiskubre na may mga maanomalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman ng House Appropriations. Alam nyo, napanood ko tong kay Ping Lacson. At meron dapat managot dito. So, depende lang sa sitwasyon, sabi niya, ang talagang dapat bagsakan nito, itong Kamara, ngayon, pwedeng yung Kamara at Senate, or pwede rin kasama mismo yung presidente. No? Mahaba ang kanyang paliwanag patungkol doon. But one thing for sure, may blanco Ibig sabihin, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. May namatay, may dead body. So may patay, may pumatay. So pagka may patay, may dead body, halimbawa sinaksak, may mga saksak, namatay dahil sa saksak, may dapat managot. Diba? Sino ang dapat managot doon? Ganyan yung issue dito. May blank space Ang problema nila dito na nakikita ko na malaki, yung iba, posibleng walang alam, ay posibleng hindi kasabwat, hindi kasali. Pero may alam. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, sindikato ba kayo? Bakit busal ang bibig ninyo? Hindi po pwedeng nandoon ka, halimbawa namatay yung isang tao sa saksak, nandoon ka. Alam mo kung sino yung nasa loob ng bahay bago siya mamatay. Magsalita ka. Kung hindi ikaw ang pumatay, nandoon ka Sabihin mo sino-sino yung mga tao doon. Same thing dito. Kung wala kang kasalanan at ikaw ay siguro sinabi o sige, pirmahan mo na yan, kami nang bahala. Wala kang talagang kasalanan dito. Hindi mo plano mangurakot. Pero may alam ka. May alam kayo. Dapat nagsasalita kayo. Hindi nyo na malulusutan ito. Definitely may mali.
Kriminal po ito. Pera ng taong bayan, naghihirap na po tayo. Anong gagawin nyo dyan? Tatahimik kayo at i-deny nyo, sasabihin nyo lang, wala namang blank space. So ganun lang, paniwalaan namin kayo, bulag sila, mali yung nakita ni Atty. Vic, mali yung nakita ni PRRD, ni Ungab, at yung milyong-milyong Pilipino na pinakita naman may blanco. So bulag kami lahat. Mali yun, kathang isip lang. Hindi ko sinasabi na kung sino ang dapat managot dito. But definitely, may dapat managot. Hindi po pwedeng wala. Ibang miyembro ng BICAM Committee tungkol sa issue. Hamon ngayon ni Escudero at iba pang mambabatas, pwede namang magsampa ng kaso sa korte ang mga kumikwestiyon sa 2025 national budget. Alam mo, talaga naman pupunta naman tayo talaga dyan sa demanda. Magdidemanda. Ang problema, habang nakademanda, matagal yan. So, yung dinoktor na budget, ginagastos nyo na. Naintindihan? Yari tayo doon. Yun ang problema doon. But definitely, kailangan talagang i-demanda ito. May dapat managot dito. Again, on the losing end, ikaw, ako, tayong mga simpleng mamamayan. Tayo ang kawawa dito. Ginagamit na yung perang mali na hindi naman dapat nagamit. Next po tayo. Ito. Next natin ito. Si Ortega. Galing na itong mama na ito, no? Tingnan ninyo sasabihin. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics. It's really about politics. Tinan mo kano kabastos tong mama na ito. Baka may kasalanan. May nahuling mali. May kriminal na ginawa. Kasalanan na naman ni Sara. Pambihira. Sila ang gumawa ng katarantaduan, tapos si kasalanan ni BP Sara. Kasi ang punto niya rito, baka naman gustong maibalik yung mga naslash na budget. Sino bang naslash na budget? Si BP Sara. Pero pag tiningnan ninyo, ewan ko kung meron ako ditong kopya. Yung blank space na yan. Saglit lang po Alam ko may kopya ako niyan eh. Hindi ko makita. Basta ganito yan. Ang daming na doon sa original, tapos may blank space, may mga nadagdagan departamento. Okay? Ang dami po nadagdagan. Yung department, yung Office of the Vice President, wala naman nadagdag. So kayo nagpalabas ng hindi kayo nagpalabas ng magic, kayong nakinabang, kung sino man yung nadagdagan, tapos kasalanan ni BP Sara. Anong klaseng paliwanag niyan, sir? Di ba? Anong klaseng paliwanag yan? Pumatak na naman kay BP Sara. So pagka merong nabubuking nakatarantaduhan ng mga iba mong kasamang mga politiko, kasalanan ni BP Sara. Ganon. Pamumulitika lang ito ni BP Sara. So pag yung si Congressman A nabukong magnanakaw ng Duterte, instead na imbestigahan nyo, totoo ba yung pagnanakaw, ibintang na lang kay BP Sara. Halimbawa, may namatay na congressman at ang sa loob ng building na kung saan maraming politiko, instead na imbestigahan ninyo, ibintang kay BP Sara kasi si BP Sara o ang Duterte ang nagsabi ang pumatay niyan kongresista. So tuwing meron kayong kababalaghang gagawin,
meron kayong kriminal na gagawin na mabubuking ng Duterte, kasalanan ni BP Sara. Aba, matindi. Napakadaling palusot nun. Isipin mo, gagawa ka na lang ng katarantaduhan, in the end, sasabihin natin, ibintang lahat yan sa Duterte. Kung sino ang makahuli sa pagnanakaw natin, ibintang natin sa kanila pabalik. Ganon. Dahil sila ang lumalaban, ibintang natin sa kanila. Easy. Pamumuliti ka lang to. Ganon. So, wala kayong planong imbestigahan yung blank space na yan. Wala kayong planong parusahan yung gustong magnakaw. How convenient it is ibintang kay Sara. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ng aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader. Sana, kung di kayo gumagawa ng mali, hindi kayo walang nasasabi sa inyong mali. La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang... Alam mo, that is so bobong komentaryo. That is so bobo. Sorry po, ayoko nagbumura. Hindi naman mura yun eh. Medyo nakakaasar na talaga. Hindi na nakakatuwa. Kasalanan ni BP Sara. Ibintang nyo na. Palagay ko, ang pumatay kay ang pumatay kay Jose Rizal si PRRD. Ang pumatay kay Magellan ay si BP Sara. Ganong kabobo itong mga ito, ang mga komentaryo nila. Nawasan ang pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng... So, kaya ganito, blank space nila kasi gusto nila maibalik yung kinaltas sa Office of the Vice President. Ganon. Wala nga siyang kinalaman dyan. Nasa sa inyo na nga yung budget na yan. Sabi niya, kayo nang bahala dyan. Hindi rin naman siya nasusunod eh. Sinong wala naman siya doon. Ba't kasalanan? Hindi ko alam kung nagbobobobobohan itong mga ito. Bobong talaga eh. Paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Tingnan mo how convenient it is. It works for them kung may controversy, it works for them pag may problema. So, kalimutan na natin yung blank space. Gawa-gawa lang yan ni BP Sara kasi may controversy. Intindi, no? Ang lalim. Ang lalim, Brad, no? Ang lalim mag-isip nitong mama na ito. Sir, kayo sir, lalim nyo mag-isip. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source? Anong rason maglalabas ka ng dokumento na hindi reliable yung source? Are we talking about the source? Ang punto rito, bakit may blank space? Yun. Paikot-ikot tayo eh. Kahit nga mga kakampi nyo, bumabaligtad dahil sa issue na ito. Alam nyo bang kakampi nyo mga pink? Pati pink sinisilip na ito. Mga NPA, kakampi nyo na eh. Pati NPA sinisilip na ito. Di ba? Hindi isolated to. This is not about the Duterte lang. Ang daming umaamin na mayroong totoong blank space at may problema dyan. Even the sister of the president, inaamin may blank space. And here you are, sasabihin mo lang,
Gusto lang ng controversy ng kampo ni Duterte. Ang galing ng explanation. Galing, no? Ang lalim. At yung mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Hindi ka pala member. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. O ayan, ano yan? So siya sinasabi niya blanco. So are you telling us, Ortega, na kinakampihan ni Castro si BP Sara? Kasi sabi nyo, gusto lang ni BP Sara mabalik yung patungkol dito sa budget. Kaya may blank space. So magkakampi ngayon si Sara at saka si Castro. Dahil binubulgar nila yung katarantaduhan na itong blank space na ito. Yung planong panloloko at panlilinlang sa taong bayan na itong blank space na ito. So nagkakampihan si Castro at saka si Vice President Sara. So tingnan nyo yung logic na itong mga ito, ang babaw. Diba? Okay to sinasabi ni Castro. Kaya lang, again, baka mamaya isa ka pang nagpapataas lang ng presyo. Ha? Ngayon maingay ka, pagtagal nakabili ka na ng suka, tatahimik ka na. Nabusalan ka. Okay? So, yung ingay mong yan, panindigan mo hanggang dulo kasi yung ingay namin, paninindigan namin hanggang dulo. Patuloy naming sisilipin ito until hindi ito masolusyonan. Ganyan po ang ginawa namin dyan sa pesting PI na yan. Sinabi ni PRRD, that is unconstitutional. Hindi namin tinantanan ang kaiingay, ang pag-ingay namin dyan sa PI na yan until tinigil nila. Ayan, hininto na nila. Kami po, hindi kami titigil hanggat walang managot, hanggat hindi ibalik yung budgetan na yan. Illegal po yan according to PRRD. So, hindi kami titigil. Unless sabihin ni PRRD, okay na. Naayos na. Ngayon, pag ikaw huminto, Castro, nagpataas ka lang ng presyo, babantayan ka namin. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na, wala kaming alam doon kung meron mang blank. Sip-sip! Gusto mo ng pardon? Alam ka naman balata mo si Presidente, di ba? Yung sip-sip ka, yung kaso mo eh. Convicted child abuser ka eh. Baka sip-sip. Po yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025. Alam mo ako nagtataka lang, bakit tahimik si Martin? Bakit tahimik si Saldico? Di ba? 5 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang... Marcos, alam mo naman magkaiba sinasabi nyo. Ikaw ay GA. Si PRRD sinasabi BICAM. Wala kang planong bawiin yung sinabi mo sa kanyang sinungaling siya. Wala kang planong paimbestigahan yung anomalya diyan sa blank space na yan. Hahayaan mo na lang. Basta itatanggi nila. Hindi mo sasabihin, imbestigahan yan. Ang layo mo kasi, again, dun sa interview ni Lacson, i-discuss natin yun one time, pero nabanggit niya po yan eh. Nung nangyari yan, nung panahon ni PRRD, hindi blank space merong anomalya dyan sa budget, binito niya.
Ang laki ng binito ni PRRD. Ang tanong, Marcos, hayaan mo na lang sila? Wala kang gagawin? Alam mo ang problema. Diba? Oh. May tanong lang ako ulit, Marcos, sa'yo. Kasi ako'y talagang naguguluhan. Pinagsasabi ni PRRD na bangag ka. Adik ka sa madaling salita, according to him. Pero hindi mo sinabing sinungaling siya. You never denied it. Ang sinagot mo lang, tumawa ka at fentanyl. Ngayon, sinabi mo sinungaling si PRRD. So I therefore conclude, tama po ba, Marcos, na adik ka? Hindi mo siya sinabing sinungaling eh. And until now, hindi ka nagpapadrug test. Hindi mo tinatawag siyang sinungaling. So ganyan ka na lang dyan, magpapakainutil. Proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso? Yun ang problema doon. Sino nagpuno doon sa blank space na niratify ng Kongreso at Senado? Yan. Naintindihan? Tipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz. Okay, walang kwenta yung mga explanation mo tungkol sa kapalpakang nangyayari.